1, 2, 3. Welcome na naman sa pinakabagong episode ng Wheel of Fortune! Girls, pasok! Kayo pa rin? Wala ba tayong bago? Pag ilang taon na natin ginagawa to, sila pa rin. Tapos ganyan pa yung mga pagbumukha. Oh, eto. Huhulaan ko yung nangyari sa kanila kanina umaga. Base sa pagbumukha. Huhulaan ko. May natirang itlog, walang natirang kanin. Tama ba? Tama. Eto. Huhulaan ko yung nangyari sa'yo. Nadulas yung barbero, may natungkab na buhok sa likod mo. Tama ba yon? Hindi. Ano nangyari sa'yo? Barbero, delicate yung Kaya nagpapagupit ako ganun. Etong isa, alam ko nangyari dito. Kumukuha ng gamit mula sa taas ng sasakyan, tapos nalaglag. Tama ba yon? Last 2 years na yun, sir. 2 years na ba yun? Oh, alam nyo na ang rules ng larong ito. Meron tayong tatlong roleta dito na merong iba't ibang nakalagay. Ito yung mga putahe, ito yung mga cuisine, at ito yung main na proteinang gagamitin. Paiikuti natin yan at gagawa tayo ng putahe mula sa tatlong lalabas na yung pagko-combine-combine natin yan, di ba? Kung bago ka nanonood dito, masaya itong episode na to kasi ako mismo, hindi ko alam kung ano yung lulutuin, di ba? Girls, pwede na kayo umupo. Nakalipad ba rin ako sa inyo eh. Ganda-ganda ng mood ko eh. Nasisira nyo eh. Magsimula na tayo, pare. Sabay-sabay tayo, mga inaanak, pati yung lahat ng tinalo ko dyan. Meal of Fortune! Walang edit-edit yan. Walang edit-edit. Hep! Pizza. Oo. Pizza. First time ba ang pizza? Oh. Okay. Dito naman tayo sa cuisine. Sabay-sabay tayo, kapatid, lahat ng natay sa puwet dyan. Meal! Meal of Fortune! Spanish pizza. Parang posible naman. Sabay-sabay tayo, kahit yung mga banu pa sa magic dyan. Meal of Fortune! Nagagalit. Ang haba nito, ha? Malangis to. Ay! Puset. Spanish pusit pizza. Pakilista na yan. Ngayon, kung una kang beses nanonood dito, meron tayong 3 putahing ginagawa dito. Kasi hindi pwedeng isa lang kasi 5 minutes lang yun. Oh, sabay-sabay tayo, pati yung mga galing sa camping dyan. Meal of Fortune! Lumpia. Teka, tumatawag asawa ko. Ang lumabas ay lumpia. Ang lumpia, ano yan? Apa, Bakit? Dito naman tayo sa putahe natin. Sabay-sabay tayo kahit yung mga may poknat dyan. Meal of Fortune! Okay. Kala ko magsa-Spanish uli eh. Ngayon, sa protina, itlog pa rin ang pinakamahirap. Ha? Sabay-sabay tayo kahit yung mga banu sa basketball dyan. Meal of Fortune! Pork. Oo nga. Parang mahihirapan tayong i-marry Middle Eastern flavors. Meal of Fortune! Hipon. Okay. Sige, Alvin. Ang ating pangalawang putahe ay lumpia, Middle Eastern hipon lumpia. So sa pangatlong putahe natin, di namin na-explain kanina mabuti. Kapag lumabas uli yung isang bagay, hindi. Dapat ina-ekesa namin yan eh. Kaso mahal po ang masking tape. Yes, heal the world, make it a better place. Sabay-sabay tayo, pati yung mga pa ni Michael Jackson dyan. Meal of Fortune! Curry. Okay. Sabay-sabay tayo, pati yung natigil yung playlist nila sa The Script. Meal of Fortune! Napili na yan eh, di ba? Meal of Fortune! Meal of Fortune!
ako, iikot sa kabila. Sa kabila. Okay. Respin tayo. Meal of Fortune! Spanish, nakuha na yan. 1, 2, 3. Meal of Fortune. Italia. Meal of Fortune! Isda. Okay. Ang lumabas ay Italian fish curry. Okay, siguro mas maganda mag-isa pag nasarap tayo ng computer. Akit tayo. Oo, syempre, makakatapat mo yun eh, di ba? Sir, bakit? Ay, rolling na siya. Shooting pa siya. Nang ano? Wag na ba natin ito? Sige, wag na. Tama ko. Ay. Aray ko, Nagbibiro sir. lang ako eh. Nagbibiro lang eh. Mamalo. Alvin, ano ang unang putahin natin? Ayan na. Nag-aayos pa ng Betty Tash. Si Betty Wap talaga. Galing na. Galing, rhyme. Pizza Spanish pusit. Pizza. Spanish pusit. Spanish pizza. Yun muna ang una nating isa-search. Yung Pizza Hut, di ba nilalagyan ng palaman doon sa gilid? Gawin mo Spanish bread. Pre, gusto ko yung suggestion mo ha. So, stuffed crust pizza, ang palaman ay Spanish bread. Teka lang, magiging matamis kasi. O pwede ba nating palamanan ng something kung ano yung palaman ng Spanish bread pero hindi matamis? Bakit hindi Spanish sardines yung ipalaman natin sa ano? O kaya, para mas legit naman, Spanish chorizo. Chorizo Bilbao. I know, Bilbao, largest city in Spain. Kalokohan ba yon? Hindi naman, di ba? Paano kung gumawa tayo ng pizza negra? Parang paella negra. Alvin, mag-chat ka na ngayon. Itanong mo kung may mabibili tayong squid ink. May squid ink ba tayo? May di wala, no? Parang tinimpla nyo nung nakaraan yun eh. Pero ang keso nun dapat nasa baba para hindi kita. Tapos, asiman natin ng konti. Or, lutuan natin ng kamatis yung sauce. Kasi hindi na naman kita yun. Itim na eh, di ba? Siguro ang gagawin ko na lang, after nating i-braise nung squid, hihiwain na lang natin siya, tapos itatapping sa atin ganun para at least hindi lang itim yung nakikita, diba? Alvin, ano next? Lumpia Middle Easy po. Middle Eastern shrimp lumpia. Kasi pag sinabi natin Middle Eastern, ang lumalabas sa atin, sa isip natin, shawarma. Yung shawarma ba, kapag sinara mo, tapos pinirito mo, lumpia ba yun? Ay, oo nga. Ano ba yung sabihin ng lumpia? Search mo. Ito. The names comes from the Hokkien Chinese words lun, meaning moist and soft, and pia, meaning cake, pastry. Sige, ganito, gawin natin. Gagawa tayo ng parang shawarma. Shawarma yung timpla, na hipon. Ang magiging problema kasi doon, kasi ilulumpia natin eh. Kapag naglagay ka ba ng pipino, tsaka sibuyas doon, tapos pinirito mo, lalabsa ba siya? Oo, di ba? Tapos magtutubig yung loob. Di ba sabi mo, Rani, meron ka kaklase dati? Oo, may French fries daw sa loob. Yun daw ang authentic na shawarma. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung bagay na yon. May tatawagan lang ako, sana sumagot. Nag-ring. Chef James, kamusta? Nagdadrive, pauwi pa lang kayo? Hindi, eto may tanong lang ako. Kasi di ba ikaw ay nakatira na sa Dubai? Ang tanong ko lang, yung pag sinabi mong shawarma dyan, yung nakarap, bukod sa karne mismo, ano pa yung ibang laman? Onion. Minsan, nilagyan nila ng fries. Fries. Oo, French fries. Oo. At an extender. Oo. And para rin mabenta ng mura. Okay. Kasi para siyang sa atin pang patawid siya. Siopaw siya eh. Gets. Oo. Normally eaten as a snack. Pero it's like fair version of a burrito. Parang gano'n. Okay. So, totoo nga, naglalagay nga ng fries sa loob. Okay. Kailangan maalat and mabawang talaga. Mabawang talaga. Sharp. T-O-U-M. Tum, yes. Oo, tum. Nakatry na akong gumawa dati nun. Sige. Yun lang. Maraming salamat. So, may fries nga sa loob. Hindi nga barbero yung kaklase ni Rani. Ngayon, yung tum, nakain natin yun. Naalala mo saan? Hindi. Yan, Bano. Sa Kochi ni Marvin Agustin.
Kasama ka ba no? So gagawa tayo ng toom. Siguro mag-provide na rin tayo ng hot sauce. Pero yung toom, ano talaga eh, basically oil, garlic, salt, tapos i-emulsify mo lang talaga siya. Ano yun, kalaban ni Jerry? Tom and Jerry. Akala ko mahilig siyang hanap ng mga artifacts. Tomb Raider. Tomb Raider. Je, baka may entry ka. Wala eh. Meron tayong shawarma dough. Hindi pa siya tinapay. Kasi 'di ba pag tinapay, isisir natin sa cast iron 'yon para maluto. So hilaw siya. Tapos yung components natin luto na, ibabalot natin sa hilaw na dough para medyo maging mga ganyang kalaki. Tapos ipiprito natin. Matatawag mo ba lumpia 'yon? Parang lumpia pa din nakabalot, pero lolobo yun. Tama ka. May chance ang lumobo 'yon. Oo. So anong palagay nyo? Gagamit tayo ng hilaw na dough o lumpia wrapper na lang? Oo, kasi di mo natawag na lumpia yun. Shawarma na yun. Shawarma na yun. O sige, ang gamitin na lang natin para maganda rin yung balot natin, yung grocery lumpia wrapper. Shrimp. Keratin? Kasi hindi ko makita yung tinatype ko. Ay, sorry. Anyway, Alvin, ano yung pangatlo natin? Curry Italian fish. Ito, madali ito. Parang hindi eh. Hindi ba? Hindi kasi, hindi ko alam kung magja-jive ba yung idea ng curry sa Italian cuisine. Pero nakalagay na agad dito, a fusion dish that combines aromatic warm spices of traditional curries with Italian cooking techniques. Yes, oo. So, fusion na agad siya. Parang si Goku Vegeta. Oo. Chicken Parmigiano. Chicken cutlets yon. Tapos may tomato sauce sa taas. Tapos merong tutunawin mong keso sa taas. Doon sa tomato sauce. Kaso kasi kay Alvin ang galing suggestion. Tapos isi-serve natin siya with pasta. So yung pasta ay curry tomato sauce pa rin. O kaya, pwede na yung kahit hindi na kahit ganito na lang, tinan mo, stand-alone na Curry rice. Ito, tinan mo, Bino. Deconstructed na yun. Tinan mo, stand-alone na chicken parmesan. Ayan, Parang ganito, no? Pwede So, to. pag yung fish parmesan. Fish parmesan, meron kaya, no? Uy, ano na. Meron. Meron. Reinventing daw yung sabi niya dito. Okay. Sige. Amity, mamili ka na. Cut! So, ang una natin lulutuin, siguro yung pinakamatagal na. And ito rin ata yung una. Paella, pizza, negra. So, gawa muna tayong tinapay. Mabilis lang to. Nabaroon nyo na maraming beses to. Mainit na tubig. Wala na tayong sukat-sukat dito. Tapos kukunin natin yung tamang temperature niya. Kanina, pinatry ko kay George kung buhay yung yeast namin para malaman niya yung tamang temperature na hindi mamamatay yung yeast pero mag-activate pa rin siya. Ano sabi ko sa'yo, George? Gano'ng kainit yung tubig? Yung kayang ipaligo kay Gio. Yon, sa anak niyang sanggol. Ilang taon na si Gio? 1 month and 3... Ay, 1 month pala. One, 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. May iba kang anak na 1 month. Nako. Sinasabi ko. Ang paggawa ng dissenting tinapay, hindi perfectong tinapay. Ano lang yan? Simple lang yan, pre. Hindi natin kailangan pakomplikahin. Pwede kayo mag 5:3, like ko sinasabi. Pwede nyo rin namang tansyahin na lang, di ba? O yan, meron tayo niyan. Lagyan natin ng yeast. Ang yeast, tansyahin nyo lang. Mas maraming yeast, mas mabilis umalsa. Mas konti, mas matagal. Pero kapag mas matagal siyang umalsa, mas nagde-develop yung flavor, baka mas masarap siya. Pwede kayong maglagay ng harina, pero gusto namin yung sugar with... Para lang may pagkain yung yeast. Ngayon, bigyan natin ng ilang minuto para mag-activate yung yeast. Tapos, tuloy na natin. Wala. Ayan, buhay ang yeast. Pakita ko, baka di naniniwala. Ayan. Kuha tayo ng harina. Itong harina na to ay bread flour. High protein na bread flour. Well, sa totoo lang kapag sabi mo naman bread flour talaga, high protein naman talaga yon. Pero, minsan, lalo yung mga nakaripak-ripak lang, nile-label lang nila yon as bread flour. Pero hindi naka-indicate talaga yung protein nila. Ako ay suggest hanap kayo ng harina na at least 15% yung protein niya. Mapapadali nun talaga buhay niya. Tulad nito, di ba? Di na ako nagsusukat-sukat. Harina, lagay natin dyan. Dito, hindi nyo kailangan ma-pressure. Pag sumobra ng harina, anong gagawin? Tubig. Galing. Kapag sumobra ng tubig, Harina. ang galing. Kapag sumobra sa init ng ulo, Maligo. Matulo. ayan. Oh, para pa siyang pancake. Ayaw natin yan. Halina pa. Dadagdag ako ng asin, around mga 2%. Yan, mga ganyan. Kung ito ay stand-alone na tinapay, yes, kailangan nating sukat talaga yung lalo yung asin dito. Pero dahil ito ay pizza naman, mako-compensate naman ng toppings yung lasa. George, amoy sunog na yung longganisa mo, naamoy ko. Kuberan lang natin ng tuwalya, tapos ilagay natin sa mainit na lugar for around 20 minutes. Ang tawag sa step na to ay Resting. autolyse ang tawag dito. Binibigyan natin ng pagkakataon
na mag-hydrate yung harina natin. Tapos, dalawa kasi ang paraan para ma-develop ang gluten. Yung agitation, meaning yung kneading, tsaka oras. Actually, kung talagang ilagay mo to sa ref na naka-plastic ka, medyo mas malaki lang ng konti yung bowl kasi alsa pa ng konti yan. Tapos, bukas mo gamitin or 2 days or 3 days later, hindi mo na kailangang i-knead. Develop na yung gluten niya. Oh, pre, ganun gumawa ng no-knead bread, pare. 20 minutes, tapos tsaka natin mamasan. Pare, 20 minutes later, boom, ayan na siya. So, umalsa na agad siya kasi buhay yung yeast natin. Tapos, ayan, medyo develop na rin yung gluten niya. Tapos, ini-knead na natin to ngayon dahil ito ay inauto-lease na natin. Mas mabilis natin tatrabahuhin ng konti dito. Kunyari wala kang gantong pwesto, lamesa, pwede dito na lang yan. Kaya naman yan. Tiklop lang muna natin. Ayan, tira mo, parang na siya, develop na siya. Hanapin lang natin yung mga basa na part. Tapos tutuyuin natin gamit ang harina. Mas malambot yung dough nyo, meaning mas konti yung harina, mas malambot yung lalabas sa tinapay. Ganun lang naman yun. Tiklop, batak, tapos pag lumabas yung basa, tapalan yung ganyan. Misa kasi kapag bago kang gumagawa ng tinapay, hindi mo pa kailangang makuha yung perfection muna. Tsaka na yun. Kailangan mo muna makagawa ng decente enough. At eto, makakagawa ka ng decente tinapay dito nang hindi ka masyado nasi-stress dahil may nadagdag na isang butil ng harina sa sa sukat mo. Hindi ganoon, pare. Ayan, pwede na to, pre. Hindi pa ito ang dapat huling-huli, pero kaysa naman mapagod ka, may pizza kang masarap, pagod ka naman, di ba? Siyempre may magagalit diyan, merong baker diyan. Hindi ganyan, Ninong. Mali ang ginagawa mo. Ganyan yun. Hindi po kayo yung tinuturuan ko kasi marunong na po kayo. Kapag ito hinugasan mo, matatanggal naman yan. Pero minsan magtitinapay pa yan, pero may paraan. Malinis mo to ng konti bago ka magtubig. Tawag dito ay dry flour rub. Kuha ka ng harina. Kaya mo dyan. Mas kikis-kisin ng ganyan. Kasi kapag binasa mo agad yan, magtitinapay pa sa kamay mo yan, mas mahirap ang linisin yan. Mas konti na lang, di ba? Mas konti na lang. Ngayon, tsaka maghugas. Ngayon, hintayin natin yan, si Amity, yung pusit natin nasa kanya pa. So, cut mo muna yan. So, habang pinapaalsa natin yung tinapay, gawin na muna natin yung ating puset. Dinawin ko lang uli. Baka magkamali ako, mapaghalo-halo ko yung labas na ruleta natin eh. Paella Pizza Negra. Okay. So, gagawa lang tayo dito ng basic na parang rellenong puset. So, ito yung ating mga setbu. At nasa ng mga setbu? Ito, Dito. Nga pala kapag mag-aano kayo puputukin nyo yung mata, tapos tatanggalin nyo yung tuka. May tuka ang ang puset. Ganyan yung mga dyan, ulo dyan. Kasi gigilingin natin yan, lalagay natin dito. Tapos eto, gusto ko rin tanggalin yung palikpik para malinis yung itsura niya. Yung palikpik, tatanggalin, pati yung balat. Giling tayo ng sibuyas. Giling na rin tayo ng bawang. Tapos hindi ko alam kung magigiling to. Itong ulo ng puset, gamit yung food processor natin. Subukan natin. Kaya na natin dito sa ating lenggini na yobab. Parang sumasayaw lang Hindi, samahan natin ng baboy. Bawang tsaka baboy. Di ba ang galing na naisip ko? Yan. Medyo buo-buo pa rin siya, pero nagkaputol-putol. Pwede na to. Ipapasok naman natin sa loob eh. Actually, parang walang nangyari. Tapos, ipapalaman na natin to. Bago pala, timplahan na muna natin to. Simpleng lang to, salt, pepper. Salt, pepper. Para nakikita nyo na may nalalaglag. Napatakin natin yan. I suggest pagkatapos yung pagpalaman, tapos may sobra, igisa nyo na agad yung tira. Diba? Kasi baka masira pa eh. O, kuha tayo isa. Dahan-dahan lang. Sobrang dahil pala ng palaman. Toothpick, isa lang natin. Ang ganda. Ganda, di ba? O, palaman lang muna namin lahat to. George Hamidi. Ito na ang ating mga setbu. Setbu pala, setbu. Ngayon, gagawa na tayo ng ating simpleng sauce. Naglagay ako mantika, bawang. Parang lang din to. Siguro parang lalabas na adobong puset. Tapos dahil eto nga, mag-end up na tomato sauce natin. Lalagyan natin ng kamatis to. Canned tomato. Durugin lang natin ng konti. Tapos ang ating cuttlefish ink. Bigay tayo niyan. parang sarap nga. Kasi lalagay na natin tong mga setpo. One seat apart Magtutubig to ng konti mamaya kasi kakatas yung puset, kakatas yung giniling, lahat. So yan, tatakpan ko to, i-brace natin hanggang mamaya. Tapos, tabi lang natin dyan. Tapos siguro duro tayo sa ating susunod na dish. Ang next natin lulutuin yung ating Middle Eastern, tapos shrimp, tapos lumpia. Ang pangalan ng dish natin ay shrimp shawarma lumpia. So sabi ni Chef JP kanina,
bilang Dubayero, ay meron daw talagang fries. Tulad din sinabi ng kaklase mo, diba? Yung fries na gagawin ko dito, medyo mas manipis kaysa sa normal na fries. Para kagabi lang, pinag-uusapan natin yung wala akong opinion sa fries. Ah. Pero ang dami ko sinasabi. Oo. Hindi talaga ako masyadong mahilig sa fries. Pero sabi nga ni Chef JP, ginagawa daw tong extender. Huhugasan natin to hanggang luminaw. Tsaka matanggal din yung mga buha-buhangin. Buhangin, sir. Ha, lupa. Pwede naman kayong bumili na lang ng normal na fries kung gusto nyo gawin to. Pero wala eh. Asin, suka. Eto, ang patatas kapag naluto yan, alam naman natin, nabibitak-bitak yan. Di ba? Like parang yung sa menudo. Pero kapag nilagyan nyo ng suka, nangyayari, nagiging flexible yung fries. Tulad ko. Kasi ang gusto natin mangyari dito, maluto natin yung patatas nang hindi siya nagkakadurog-durog. Ayaw natin nun kasi mashed potato yon, di ba? Tapos, habang niluluto natin yan, eto ang ating ponhi, pare. May little ponhi. Pag hindi mo kasi hiniwa yung hipon, hindi mo siya masisiksik. Malalaki kasi masyado eh. So, gusto ko lang putulin lang sa gitna. Hindi, pagdating sa Maylin sa Osit Malabon eh. Hoy! Hindi lang naman mailins ang ganyan. Tapos, titimplahan lang natin tong hipon na to mamaya ng konting cumin lang para lang magkaroon na shawarma vibe. Actually, pre, hindi naman talaga kailangan. Pero para mabigyan lang natin ng Middle Eastern vibe. Kasi yung shawarma naman dito sa atin, medyo mahina, sobrang hina ng cumin minsan. Lalo sa shawarma rice, mas nalalasahan mo. Mantika. Ito, painitin natin mabuti kasi gusto kong mabigyan ng tosta. Magandang buhay. Sorry po. Hindi, di ba sir gusto mo rin naman yun? Uy. Natin dyan. Kaya ako niluluto muna. Kasi kapag binalot natin to sa lumpia, tapos tsaka lang natin niluto, magkakatas eh, magtutubig eh. Cumin. Uy! Asin. Grabe! May nakita pala ako dito. Naalala nyo to? Yung fish pies. Yung tinry natin, yung Ninong Tries Dubai. Naalala nyo ba? Lagyan natin ng konti. Ito na yung palaman natin. Yan natin dyan. Bago natin tikman, tinan nyo. Flexible siya. Oh. Di ba? Hindi siya basta nababali. Check natin kung luto na. Nalasahan mo ba? Ay, pwede na. Papalamigin niya na yan. Marunong. Galing! Yan. So eto, pahanginan lang muna natin dito. Gagawa muna tayo ng toom. Yung garlic sauce natin. Oo. Tama. So cut mo muna. So habang pinapalamig pa natin yung fries, gawa muna tayo ng garlic sauce. Yung toom, sabi ni Chef JP, na natikman natin sa kotse. Brum brum skirt. Anyway, bawang. Kotse. Bawang, tapos olive oil. Dahan-dahan. So basically, ito ay bawang at mantika emulsion. Sobrang simple lang, pero medyo mahirap siyang gawin. Tulad nung ginawa natin to kala Marvin Agustin din. Medyo nag-split yung toom natin, pero nahabol naman natin yun nun eh. Silip laang. Oh, kahit-kayod. Tubig. Pumuti, oh. Pumuti, oh. Di ba? Pumuti! Opo! Yes! Etong na to, dressing na to, ang apelido talaga nito ay Cruz. Tom Cruise. Hindi nga. Lagyan natin ng lemon kahit walang. Tequila! Yan. Tambal ni Sanchay. Sina. Pumuti, di ba? Pumuti. Opo! Ang tapang. Ganito ba talaga dapat? Sobrang tapang. Lagyan pa natin ng mantika. Up. Lagyan natin. Ayan. Medyo nabawasan na yung tapang niya. Matapang talaga siya. Bawang na bawang talaga. Adjust na lang namin to. Ito, lalagyan ko pa ng asim dito. Tapos, basically, tapos na to. Lulutuin na lang natin yung fries. Fries, prito na natin. Dapat daw to, 2 prito. Isang medyo mababang temp, tsaka isang mas mataas na temp. Subukan natin. Okay, kunin na natin yan. Patuluin lang natin ng konti, tulad ng tropa mo. Tapos nakasan natin yung apoy. May second frying pa to. Yan, mas mainit na siya. Salang na natin uli.
Hopefully, lumutong talaga ng maganda. Tapos, eto, yung set po natin, okay na. Ngayon, hindi sa'yo ko napapagawa to. Ihiwalay mo yung laman sa sarsa. Uy, parang malutong. Check. Oh! Pwede tayo magbalot, pare. Tayo isa. Doblehin natin. Ngayon tayo sibuyas. Ito sibuyas na ito, mababawasan yung anghang niyan kasi mapiprito pa natin yan eh. Ano to? May little ponhi. My little ponhe. Tapos fries. Yan. Hop. Shawarma size din. Tama, opo. Sige, balot ko lang lahat. Salang na natin yan. Uy, nilamig. Yan. Hindi, sir. Mamaya lalamigin ko. Pinirito ko siya ng mas matagal ng konti kasi doble yung balot natin. Tapos yung sa bandang gilid kasi, medyo doble-doble yun. Nakatiklop-tiklop pa kasi yun eh. Ay, ang ganda. Pag eto sinerve mo, sa potluck, o kaya sa reunion, ganyan. Tapos sinabi mo, dadali mo shawarma, tapos eto dala mo. Baka masampal ka. Ay, ang lapout niya. Ay, ganyan yung nakita ko eh. At eto na pare, ang ating... Lumpia Middle East Shrimp. Yes, tama na. Mukha namang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna konti lang. Yes, may camera na uli. Mainit. Ooh! Yeah. Kailangan may hot sauce. Sausaw natin sa ating Tom Cruise. Oh, konti na ang. Hot sauce. The perfect way, pare. Sino matapang dito? Ay, lagay natin dyan. Actually, nabukasan yung tapang niya. Ano? Sarap siya, pero nawala yung isa sa pinaka main na lasa ng shawarma, which is yung hilaw na sibuyas. Kasama kasi yun eh. Naluto. Naluto kasi siya. Pero tumamis naman siya. Okay, di ba? Gagi, ito hindi ako fan ng fries na pinapapak. Pero kapag nilagay mo sa ganyan, nag-iiba siya. Masarap siya. Parang naging siya. Parang siya naging okoy. May okoy vibes siya sa akin. Di ba? Sa hipon tsaka yung lutong sibuyas. Saka yung kamote minsan. Ay, oo nga. Pero ganito kasi yan, kapag kumukuha ka ng dalawang konsepto, tapos pinaghati mo sila, hindi pwedeng dalawang 100% yan. Magkakaroon niya na 60-40 o 50-50. Ito masasabi mo, Bin, ilang porsyento ng shawarma at ilang porsyento ng lumpia. Parang hindi siya shawarma. 10% shawarma, Oo. 90% lumpia. Para siyang lumpia talaga. Para tinake over ng lumpia mismo yung identity nung ano. Pero kung magagawan sana ng paraan na nandun yung lasa ng hilaw na sibuyas, lalo na't hilaw na pipino, at least dito sa Pilipinas, pero kay Alvin kasi tinatanggal niya yon. Pero akin, masarap siya. Ngayon lang ako naglagay ng patata sa loob ng lumpia. At parang okay naman pala siya. Oo nga, may okay vibes. May okoy vibes nga. Ang weird eh. Hindi naman okoy yung ginagawa natin. Nagkaroon ng lasang okoy. Ito yung suka natin. O, kagat tayo. Yun. Okay nga. Okoy. Yun siya. Yun siya na, Hahanap ko sa tuwina. tama. Masarap siya. Pero yun nga, may identity crisis siya, di ba? Okay. Kainin nyo na yan. Doon na tayo sa ating pangalawa. Ito na yung ano natin. Tinapay natin, umalsa na siya. Kuha tayo ng pizza-pizzahan, tika. Olive oil sana kaso naubos ni Tom Cruise eh. Kunin ko to, putulin. No? Oo. Yan. Tapos, i-stretch nyo na lang hanggang mapuno yung... Pan. Tama. Kasi na muna tayo. Dito nagigets ko na kung bakit yung may linpandit malabon kalahati lang yung hipon. Yan. Di, isuot mo sa salamin ko, wala akong makita. So may gilid pa siya. Wala akong makita eh. Kasi nakasuot yung salamin ko. Yeah, ba't wala pa rin ako makita? Sir, nakapikit ka? Tapos mozzarella cheese, pero kailangan ito ay manatiling maitim kasi nga paella negra nga to. So yung keso natin sa ibaba, hindi sa kaitaasan. Tikman natin to. Sa'yo. Tapos ito yung sarihiwain pa natin to, ha? Sinasabi ko, magmumukha siyang puti na ganyan. Ayun, ang galing. Sinabi mo nga yun. Diba? Mukhang tanga. Ang ganda nga, oh.
Ang ganda, oh. Ganda. Salang natin sa oven, 220 degrees Celsius. So, ngayon, salang lang natin yan. Tapos, yung mga kwentong hindi nyo dapat maririnig, ikukwento na sa amin ni Andre. Ay, ang ganda. Para ako nasa Espanya. USD. Kakalas ba? Uy. Teka lang, may problema tayo. Ayaw kumalas. So, sino si Aklas? Ha? Sino si Aklas, Alvin? Sino si Aklas? Naririnig ko lang sa inyo yun eh. Baka mawarak, sir. Oo nga. Okay na yan. At eto na, ang aming pizza na talaga sinadya namin hindi tanggalin sa pan, di ba? Oo, wala pagkakamali. Ayan, no? Mukha namang masarap, pero paano malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan, pero, Pero Jerome, Jerome, gawin mo muna, konti lang. Ay, ba't ako nagsasalita eh? Ayaw talaga matanggal eh. Ano nga, testing ko lang. Kawalaman ang passenger. Yun, natanggal naman yung kalahati. So, sir, kalahati lang po yung babayaran niyo. So, ko lang din makita nyo, naluto yung tinapay. Ayan, olots po siya. Oh! Yan! Pero may stop crust natin. Ganda. Taki-taki rumba, di ba? Tikman natin to, pare. The perfect bite. Ang keso. Ah! Lagi it barks. Oo. Ano mo? Ito yung mga klaseng pizza na kapag nilagay mo sa menu mo, ma-order to. Kasi una sa lahat, itsura pa lang. Mukhang ulul na. Tira mo, di ba? Pang ano yan eh, pang Instagram yan yung mga ganyang klaseng pagkain eh, di ba? Kakaiba eh. Teka. Ayun oh, como estas? Hindi mo isipin na ganito yung lasa niya. No, kakaiba siya. Yung relleno, natusta siya. Tinan nyo, ewan ko makikita nyo dito. Natusta siya ng konti. So parang naging ano siya, pepperoni, parang naging sausage siya. Sana lang, tinimplahan ko ba siya ng mas ano, mas matapang. Nagdagan ko ng paprika o ng kung ano man. Para na talaga siyang ano, sausage, gano'n. Pero masarap pa. Hindi mo nakagat yung chorizo. Nakagat mo? Masarap to. May merit tong bagay na to. Cost-wise, kapag nilagay mo sa restaurant mo, greatly mapapababa mo yung presyo niya kung hindi mo ilalagay yung chorizo dito. Hindi na siya kailangan eh. I mean, pinilit lang namin maghanap ng ano eh, ng Spanish elements eh. Paano? Kakainin muna namin to. Pagkatapos namin kumain, doon tayo sa pangatlo, pare. So, ang last natin, Alvin, ay ano? Yan, cellphone ng cellphone. Bold ng bold. Curry Italian fish. Curry Italian fish. Sir, sabi ko na, sir. Meron ka naman pala. Ngayon, ang lulutuin nga natin dito, sino nagsuggest nun? Yung nagsuggest niya, Parmigiana daw. Si Alvin. Ikaw ba nagsuggest nun? Ikaw nagsuggest nun? Kasi ang gagawin natin dito, yung curry, ang gagawin, i-integrate natin sa tomato sauce. Tapos, imbis na manok, ang gagawin natin isda. Ang isda natin ay ito. Salmon, tuna. Anut. Ang ganda ng anut libe natin, di ba? Tuna belly. Unahin na natin yung ating sauce. Kuha tayo ng butter. Ay, magnolia. Baka naman. Yan na natin dyan. Tapos, bawang. Papabrown lang natin yung bawang natin para hindi siya masyadong kita doon sa sauce. Ngayon, habang ginagawa natin yan, pwede na natin, kasi mabilis lang talaga tong dish na to eh. Basically, prito, may sauce, lalagyan mo keso sa taas, i-oven mo. Ganun lang, di ba? Ito yung anot libe natin. Asin. Ay, napakaganda. Oh. Tapos, dito tayo sa harina. Tapos, sa itlog. Tapos dito sa breadcrumb. Pwede nyo pang doblehin yung ano niyan, coating. Pero hindi na. Ganyan na lang yan. Ngayon, lalagay tayo ng dilatang kamatis. Ito na halos yan. Timplahan na natin. Mamaya i-reduce lang muna natin to. Ayan. Ngayon, pwede nating iprito to. Ay, ito na yung ating anot libe. Ay, napakaganda. Para po sa mga ilang lolang nanonood, baka po na ano kayo. Tuna belly po yung tinutukoy ko, ha? Oh, shh! Kayo maingay, ha? May ginawa kami ni George kanina. Uy, Andre, makinig ka. Basahin nyo, ha? Basahin nyo. Basahin nyo. Ano nakalagay? Ano nakalagay? Oo. Asukal talaga naman ito. Para malito yung mga langgam. May ilang nakarinig nung natin. Yan. Lagyan natin tong ating anot libe. Lalagyan natin ng ating sauce. Keso. Lalagyan natin yan sa taas. Ay. Isa lang na natin to. Ay, may nakalimutan ako. Hindi ko nalagay yung curry. Shit, nalagay ko na.
Hindi, sige. Ibalik mo na lang sauce. Hindi. Hindi, on the side naman yung isa. Oo, kasi ang bala ko talaga dito, meron... Alam mo yan. Alam mo yan. Hindi, sinabi ko, di ba, on the side yung sauce natin. So, meron talaga tayong sauce dun sa baba. Kasi kulang naman talaga yun. Oo. Kahit typical na curry powder, palengke lang. Pero kung gusto nyo, gamitan nyo ng mga Thai curry paste. Kahit anong curry. Yan natin yan. Yan, i-infuse lang natin to dito. Admittedly, medyo weak yung integration natin ng curry kasi nilagay lang natin sa sauce. Pero kasi, malasa naman to. May tendency kasi ang curry na Overpower. Tama. Ayan, no? Ako nga. Diba? Pero masarap. Pero masarap siya. Bagay siya. Hintayin na lang natin matuloy yung queso, tapos tapos na tayo. Hop! Palahap. Okay na siya. Irin na siya. Parang sa Japan. Irishaimasu. Kung gusto niyo pang matusan ng konti, ayaw kasing masunog yung yung breading at ma-overcook yung isda. Pwedeng na lang, blowtorch siya lang. Yan. Ganda. Ay, grabe. At eto na, pare, ang ating Chicken. Ano chicken? Tuna. Italian. Curry. tuna curry parmigiana, pare. Na mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, slow mo ka muna. Konti lang. Yang! Yung iba pasta, kinakain dito. Pero kami, kanain. Parang... alam ko yung tunog niya. Yan ang comment of the day. Leche! Sino ba yung comment na yan? Ang nag-comment na to ay si Lorraine Ong 4431. Uy. Classmate mo yun? I'm so happy Kuya Ray got the opportunity to share his passion and for other people to see another side or a deeper version of who he is outside the physical Asia arena. I admire his discipline, mindset, and his push that sport is for everyone. Both Kuya Ray and Ninong Ray and Kuya Ray and Ninong Ray. His word inspires me to go back to sports and find what works for me. More power and God bless. Yan ang sinasabi ko. Galing to sa ating BOH with Ray Carobin. Carobin, Oo, diba? Talaga napakaganda nung conversation na yun. And actually, babalik si Ray dito, di ko pa alam kung kailan. Sasamahan niya daw kami sa Strongman Gym. Pupunta tayo doon. Para lang ma-elibs kami sa mga makikita namin doon. Di ba? Ang ganda talaga nung mga, actually, isa pang maganda na hindi nyo na lang nakita, yung mga conversation namin pag nakakat. Yung pinapalambutan yung humba. So ko lang uling-ulitin na lalo yung mga batang nanonood dito na hindi naman ganyan kabata. yung mga enough na para makaintindi ng Ninong Ray. Na hindi porket hindi ka matangkad, hindi mahabang braso at hita mo, wala ka ng sports. Lahat ng body type ay may sports. Biruin mo, Alvin, kung sinabihan lang ako ni Sir Mojica nung elementary, sabi sa akin, Ryan, wag ka mag-basketball. Bagay ka sa gantong sport. Ay, ginawa ko yun. Siyempre, lahat tayo may desire na maging magaling sa isang bagay. Pero kung ang unggoy, huhusgahan mo sa abilidad niyang lumangoy, Ang galing, saan mo nakuha yan? quote of the day yan, pare. Yan ating quote of the day. Hindi talaga manalo. At ang isda ay hinusgahan mo sa abilidad niyang... Kumakyat ng puno. Tama, umakyat ng puno. Hindi ka talaga mananalo. Diba? So talagang, you play with your strengths. Yun yung talaga nakuha ko doon. Diba? Etong tuna berry talaga, medyo mas fatty ng konti ito. Mas may kunat din ng konti, pero hindi siya sobrang flaky. Yung minsan kasi ang tuna, kahit sariwa yan, kapag in-overcook mo yan, nagiging parang lasang canned tuna yan. Sarap talaga rin naman ang canned tuna, di ba? Yan pare. On the perfect bite. Nung sinabi ni Alvin na maglagay daw ng curry sa tuna sauce, abay parang isang malaking katangahan. Pero pag yung sinubukan, ay isang napakatalinong question. Tsaka ito Pang-restaurant to. pang-restaurant siya. Ang curry ay napaka-complex ng lasa. Regardless kung mumurahing curry yan o mamahaling curry, parang ang dami niyang ingredients. At totoo lang, marami talaga siya ingredients. I-try mong mag-google kung paano gumawa ng sarili mong curry powder. Bibigyan ka dyan ng at least 8 different spices na paghahalu-haluin. Kaya malalim ang lasa niyan talaga. Alam mo yung kalasa niya? Oh. Parang shakshuka. Tama ba? Medyo. Akala ko kasi yung kalasa hinihila ng kabayo. Kalesa. Pero medyo may sakshuka vibes nga siya. Diba? Tama ka doon. Magandang choice din talaga yung
yung tuna bilang protina. Ang tuna ay hindi tulad ng salmon na masyadong malakas ang lasa. Ito ay parang masasabi mong manok ng dagat. Ngayon yung keso, hindi ko lang masyadong naramdaman. Ang mozzarella kasi medyo matabang naman talaga ang lasa niyan. Talaga na overpower nung curry tsaka nung lasa na rin ng tuna. Kahit sinasabi kong yung tuna hindi masyadong malasa, meron pa rin naman talaga. Pero yung nga mga inaanak, sana natuwa kayo dito sa mga dish ang niluto namin. Ako talaga gusto ko nagsushoot ng Meal of Fortune kasi ito yung una sa lahat, walang kahit anong preparasyon. As in, kanina, Meal of Fortune tayo ngayon. Game na. I-check nyo yung ruleta kung gumagana pa. Ngayon gusto ko, bukas sa bukas, i-check nyo yung keleng. Ha? Di ba palitan na natin yan? Ay, papalitan na tayo. Color game mo tayo. Oo. Pagkain na tayo eh. Comment nyo nga sa baba, ano pa ba yung mga pwede naming gawing laro sa perya. Okay pa rin naman ang Meal of Fortune kasi meron pa rin element of chance eh. Oo. So, color game, papagawa tayo ng sarili natin color game dito. Tapos gusto ko yung lamesa na meron mga plato, chichirya. Hindi, yung hinahagisan mo ng piso. Comment kayo sa baba kung ano yung pwede naming gawin para iba-iba naman. Kasi, Ano, palabunutan tapos ingredients kung ano yung makukuha mo. Ay, pwede yun, ha? Pwede yun. Pwede. Mag-aagawan tayo. Sige, pwede yan, di ba? So, yun lang mga inanak. Maraming salamat. At gusto ko lang sabihin na available na ang Ninong Rai merch para meron tayong bagong dalawang design dito. Meron tayong Mecha, meron tayong Paul Medina, napakagandang Pugan Bawi. Meron na tayong puti para sa mga naghaharap na puti at meron pa rin tayong itim para sa mga maasim na katulad ko. At dahil nandiyan ka na rin lang, sabayan mo nang bumili ng perfume treats, pare, kasi kung ikaw ay maasim na katulad ko, kailangan ng pangontra, pare. Yun lang mga inaanak. Maraming salamat. Nandyan yung link sa baba. Click nyo na lang. I love you mga inaanak. Hanggang sa muli, I love you all.